Magandang umaga mga mag-aaral. Magandang umaga po, ma'am. Pinanayakan ko po ang lahat sa tumayo. At mali ko ang pangunahan sa mga panalangin. Naman ang alam na Diyos pero sa santuhan. Our Father, in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Magandang umaga mga mag-aaral. Magandang umaga po, ma'am. Maaari na kayo umupo. Salamat po. Kumusta kayo? Mabuti naman. Mabuti? Maayos ba ang ating araw ngayong umaga? Magaling. Handa na ba kayo sa ating pagpasigla ngayong araw? Oo. Inanagahan ko ang lahat na tumayo at sabayan niyo ako sa awit at sayaw ng magiging matapat. Okay, pupunta tayo sa mga itutuloy ng ating silid alalan.
Balik po ang ginawa ng isa kasi nangungokya po siya sa katabi ko. Oh, yes. Magaling. Thank you, Angel. Thank you, Anna. Okay. Pili-pili ko si Harold. Buksan na. Ipaliwanag mo? Bakit tama? Sinauli niya na mabuti ang gamit niya sa kanya. Mahusay! Harold. Okay, Ellen! Pumili ka ng numero at buksan mo at paliwanag mo sa harap mo sa klase. Ito po ay malilaki na mamuti po siya ng pera sa kanyang tatay. Ano ito? Tama o mali? Mali po. Mahusay! Kailangan yung mga pintura ng pera kapag sabi kay tatay. O sa bagong nanay. Ay, ikaw number. Nagawa mo yan? Kaya alam mo na mali. Opo, ma. Huwag mo na gawin ulit. Gagawin pa. Sunod, si Ana. Bumili ka ng numero. Maaari mo ba yung paliwanag sa harap ng iyong klase? Mali po ang kanilang ginagawa kasi po nagsisinungaling po. Mahusay! Kailangan mo palakpakan naman. Ngayon naman ay pupunta tayo sa bahagi ito na kung saan ay pupunta tayo sa kalangitan ng kaalaman. Kadalawa lahat pumunta sa kalangitan ng kaalaman. Kung kayo ay handa na, maaari nyo bang gawin ito? Umalakpak at umapadyak-padyak. Kayo nga? At ngayon naman, para tayo ay makapunta na sa kalangitan ng kaalaman, hayaan na akong presenta sa inyo ang nagulid sa ating talakayan ngayong umaga. Maaari niyo bang basahin lahat? Natukoy ang amang kilos at lakas ng mga sitwasyon na may kaugnayan sa pagsabi ng katotohanan. Nakabuo ng bukit, malikhaing panunupang sa lawikain, tula at video club. At nakapatibay ang importansya ng pagiging matapat sa pamamagitan ng paggawa ng panunupang katapatan Lord. Maraming salamat sa inyong malumanay na pagbasa ng ating layunin ngayong umaga. At ngayon naman ay dalako na tayo sa ating isang simpleng isang makamemorial gawain. At inaanyayahan ko ang lahat na kayo ay ipapangkat ko pala sa 4. Narito ang 4 na pangkat, 2 pangkat, at 3 pangkat, at 4 na pangkat. At narito ang panuto sa gawain ito. Maaari niyo bang basahin lahat? Ipapangkat ang klase sa 4. Gumawa ng pila sa inyong pangkat at mag-uunahan kayo sa pagtukoy kung ilang letra ang babanggitin na titik sa Ingles na alfabeto. Dito muna, ano na ang inyong gagawin? Masay, kayo ay ipapangkat at huhulaan. Meron akong ipapakita ang letra na huhulaan ninyo kung pang-ilang bilang ito sa alfabeto ng Ingles. No? Naintindihan ba? Pangalawa? Magpapalit ng membro upang hulaan ang susunod na letra na bahagi ng isang salita. Ang makaunang sumagot ay makakakuha ng 2 puntos. Maaaring hulaan ng pangkat ang buong salita kung sa kanyang pagkakataon. Ano nga ang gagawin sa pangalawa panuto? Mahusay, kayo ay magpapalit ng membro upang hulaan ang susunod na letra.
na bahagi ng isang salita. Ang unang sumagot ay makakuha ng 2 puntos at maaaring wala ng buong pagkasalita ng kanilang pagkakataon. Pangatlong, ano to? Makakakuha sila ng 5 puntos. Kung mali, makakakuha ng 2 puntos ang lahat ng pangkat na liban sa kanila. Hindi na ang ating panungto. Oo. At ngayon naman ay nangyayari ito na kung hindi na nakikita sa ating harapan. Ito ang unang pangkat, pangalawang pangkat, pangatlong pangkat, at pang-apat na pangkat. Ang gagawin nyo lamang ay bumulaan yung upang ilang bilang ng alpabetong Ingles ang aking ipapakitang titik. Naiintindihan ba? Isang halimbawa, pangilang bilang ang letrang A. 1. Naiintindihan ba ang inyong gagawin? Oo. Magaling. At yun naman ay, handa na ba ang lahat? Maaari ba kayong umapadyak-padyak at umalakpak? Mahusay! At ganito ang ating talaan ng ating mga score. Diba? Narito ang ating gawain ngayon at meron tayong tema na tapatan. Ano ang ating tema? Katapatan. Narito, meron tayong palatandaan kung ano ang salitang inyong huhulaan. Ito ay may 11 titik. At narito, handa na ba ang lahat? Opo. Narito ang unang letra at upang ilang letra ito sa alpabito ng Ingles. 11. Roll for 4. Maaari bang didikit yan sa dito sa una. Ang group 1 ay nakakuha ng 2 puntos. At ngayon naman, isa. Nakalimutan ko pala, kung kayo ay sasagot, maaari kayong magpataas na yung kamay. Pataas na lang yung kamay. Paunahan, pataas na yung kamay. At siya na ang sasagot kung ilan titik ito. Ang susunod, handa na ba ang lahat? Opo. Ang susunod na letra ay group 3, anomaly. Panguna. Tama ba, panguna? Opo. Ang group 3 ay nakakuha ng 2 puntos. Maaari nyo lang mula kung ano ang napapaloob ang salitang yan. Kung meron kayong idea, ito ay naging isang titik. Katapatan. Anong grupo yun? Katotohanan, kayo ay mali ang nakuha ninyo. Inyong sagot. Kaya grupo 1 ay ang kabilang grupo ay magdadagdagan ng 3 puntos. Ang group 2 ay may 3 puntos na, ang group 3 at ang group 4. At ngayon naman, handa na ba ang lahat para sa susunod na titik? Ipataas lamang ang inyong kanang kamay upang kayo ang magiging una na makakahula nito. Panilan nitong titik. Pataas lamang ang kanang kamay. Yes, Aaron? 18. 18. Yes, Anna? 20. 20. Tama, sana. Tama ba ba ang letra E sa alpabito ng Ingles? Ito, i-dikit mo sa ating dito sa harapan. Dito.
At ang group 3 ay nakakakuha ng 2 puntos. Medyo dapat ang group 4. At ngayon naman, handa na ba ang lahat para sa susunod na titik? Paano lang titik ko sa tabi ito? Okay, group 1? 15. 15. Okay, 15 is? Correct. Yes? Huhulaan niyo ba ang katotohanan is correct. Ang group 1 ay nakakuha ng 2 puntos plus 5 puntos dahil sa kanilang pagkakahula sa tamang salita na nandito sa ating sukat. At ang titik na nahanap ay handa pa ba ang lahat ng patuloy sa ating gawain ito? Okay, ay handa na. Maaari ba kayo bumabalakpak at bumapadya-padya? Isa, at ngayon, handa pa rin ba ang lahat? At ngayon, ay dadako na tayo sa pangalawang salita. Mawagitan na. Narito, wala ka malingaw ng katsaw. Narito, ang unang titik na inyong huhulaan. Nagkasabay kayo. Ano kayo? Bato-bato base. Yes, panalo si Anani. Ang paglasin ko ito, 20 is correct. Narinig kong dikit sa isana. Kung meron na kayong idea, ay maaari nyo nang mulaan kung ano ang titik na napakato. Dapat. Sino yung grupo nyo? So, group 3 ay nakakuha ng 2 puntos at 5 puntos dahil sa pagkakahula ng titik na nasa harapan. Dapat. Sino na ang nanguna sa ating gawain ngayon? Group 3. Gano'n ka daw, group 2? Ngayon naman. Okay, narito na. Handa na ba ang lahat para sa susunod? Para sa susunod na salita. Susunod na letra. Dito ako nasabi na pataas ng kamay. Ang susunod na letra ay narito at pataas na lamang ang inyong kanang kamay. Letter N. Pataas. Yes, Ellen? 9. Yes, Ellen. 14 is correct. Mahal na hulaan kung meron kayong idea kung ang titik na ito. At ngayon naman, ganito ang pagsisinag na titik. Narito ang David Lisa is tama. Nakalimutan ko, nakawala kanina ay yung group. Meron na bang sagot? Katapatan is mali. Makakakuha ng 3 puntos. Yes? Kabuluhan is mali pa rin. Lahat ng grupo ang makakakuha ng 3 puntos. Pero mas tayo ngayon, kung wala pa rin yan, papatuloy tayo sa yes? Kabutihan is correct. Meron tayong karagdagang 5 puntos. Narito, sa isara.
Ngayon naman ay tatako na tayo sa pangatlong mga pala ng salita. At akong nabitin na huhulaan ninyo ay narito. Pataas naman ko yung unang kamay. Sino nakabasa sa kamay? Dapat maaari niyo na hulaan ang salitang meron na kayong idea. At ngayon naman, ang susunod na statement ay narito. Ako, sir. May barkada. Meron ka ng sagot? Opo. Pag-amin is correct. Ano natin natin makin po ang pagtatatlo? Ayaw mo isama. Ano ang nakapag-apat na salita na hinuhulaan? Pag-amin. Ito ay Pag-amin. pag-amin. May mga kasalanan talaga na dapat nating amin. Kaya, pag-amin. At kayo naman, ang panglimang salita. Sino ang magkakahula? Yes, group 2. Kawawa. Narito, ano ang nabig-isa? Ano ang salita? Konsensya. Meron ba 2 puntos at 5 puntos? Maraming salamat sa iyong pagkikilaho at maaari na kayo umumpok ng mayos dahil sa bahagi nito ay magpapatuloy na tayo sa ating talakayan ngayong umaga. Narito, meron akong ilang katanungan para sa inyo. Unang katanungan, maaari niyo bang basahin? Ano ang serious na mga salitang nabuo? Labar mo bang napansin mo sa mga salita na nabuo? Meron ka bang idea tungkol dito? Halimbawa, itong unang salita. Ano ang napansin mo sa salita ng katotohanan? Katotohanan. Ang mga salita na nabuo ay tungkol sa pagiging matapat at pagkasabi ng kabutihan at maraming pagkakaroon ng konsensya na maaari natin may siwalat ng ating katotohanan. Ito ay patungkol sa pagsasabi ng katapatan. Pangalawang katanungan? Ano iba pang kahulugan na interpretasyon ang maaari nating ibigay sa mga salitang nabuo? Kailangan mo ng sino ang gusto sumagot sa pangalawang katanungan? Yes, Richie? Ang mga salitang nabuo ay may kaugnayan sa temang katapatan. Mahusay. Bigyan natin ng palakpak. Ang salita na buo ay may kaugnayan sa timang katapatan. Pangatlo? Bilang isang mag-aaral, kailangan natin pagkakamalan ang mga salitang nabuo. Yes, Aaron? Bakit? Yan po ang mga Mahusay dahil ang pagiging matapat at pagsasabi ng katotohanan ay isang mabuting gawain upang tayo ay maging isang mabuting tao. At ngayon naman ay meron tayong papanoorin isang maiging magsinungaling. ang pamagat ay ang batang mahilig magsinungaling. Makinig sa mabuti dahil pagkatapos ito ay meron akong ilang katanungan patungkol sa kwento. Intindihan ba? May batang babae na nangalang Elisa. Siya ay kilala sa kanilang lugar dahil sa kanyang pagiging sinungaling. May pangyayari na nagsinungaling siyang may sakit upang hindi nakapasok sa paaralan at maglaro na lamang magdamag. Ngunit pangyayari na nagsinungaling siyang pasado sa pagsusulit kahit ang totoo ay pagsakito. Madalas din siya magsinungaling sa mga kapatid
at mga kalaro na nakatulot ng di pagkakaunawaan. Isang gabi, habang naglalakad si Elisa, ay may nakasalubong siyang isang pamilya. Huminto ito at nagtanong ng direksyon sa kanya. Agad naman na itong sinagot. Subalit, ang kanyang sagot ay tinulak ng sinungalingan. Hindi niya alam na ang matanda pala ay isang engkantada. Dahil alam ng engkantada na nagsisinungaling sa Elisa, agad niya itong pinarusahan. Bawat kasinungalingan na sasabihin na Elisa ay unti-unting mawawala ang kanyang boses. Sinabi ng engkantada na hanggang hindi siya nagsisisi at nagbabago, mananatili siyang walang boses. Sa umpisa, hindi pinansin ni Elisa ang babala ng engkantada. Ngunit, habang tumatagal, bawat kasinungalingan ay unti-unting nawawala ang kanyang boses. Nang tuluyang mawala ang kanyang boses, wala siyang nagawa kundi ang magsisi at umiyak. Kahit ang pagsusumamo niya sa engkantada ay wala nang lumalabas na tinig sa kanyang bibig. Narinig ng engkantada ang pagsusumamo ng puso ni Elisa. Kung kaya, pinalik nito ang kanyang tinig. Tuwang-tuwa si Elisa at nangakong hindi na muling magsisinungaling. Nagustuhan niyo ba ang kwento na ating pinanood? Na inyo pinanood? Sino nga ang pamunahing tauhan sa Kristo? Yes, alam Si Elisa po, sir. Si Elisa. Ano ba ang kanyang ginawa kung siya ay parusahan? Si Elisa ay nagsisinungaling. Pangatlo, tama ba ang mga ginawa ng unang tauhan sa Kristo at bakit? Yes, lover? Yes, magaling. Ang ginawa ng tauhan sa Kristo ay mali dahil siya ay nagsisinungaling. Dahil alam naman natin, ang pagsisinungaling ay isang hindi mabuting gawain. Bakit kailangan natin maging matapat bilang isang anak kung mag-aaral? Sino ang marami sa doon? Yes, Harold? Mahusay. Upang tayo ay isang mabuting anak at magiging isang mabuting mag-aaral. At ngayon naman, ang sa bahagi nito ay ang pamaganda natin kalagayan ay ang pagiging matapat. Sino ba sa inyo ang matapat? Matapat. Naniniwala ba kayo na ang pagiging matapat ay isang susi para makapunta sa langit? Ngayon naman, maaari niyo bang basahin ang unang talata? Ang saloobin o opinyon o idea ay maaaring tama o mali, ngunit ang katotohanan ay nananatiling tama sa lahat ng pagkakataon. Ano nga ang sinasabi? Ang saloobin o opinyon o idea ay maaaring tama o mali. Halimbawa na lamang ang inyong pagtingin sa isang bagay ay maaaring tama o mali. Pero ang katotohanan or the truth ay magiging tama at maging tama ito. Susunod? Ngayon sa kasabihan, ang pagsasabi ng tama ay pagsasama ng maluwat. Magiging maayos at masaya ang makikitungo o relasyon kung nagsasabi ng totoo. O ayon nga sa kasabihan na ang pagsasabi ng tapat ay ang pagsasama ng maluwat. Na ang ibig sabihin na kung tayo ay magsasabi ng katotohanan sa ating kapwa, sa ating mga magulang, sa ating guro, ay magkakaroon tayo ng isang relasyon na kung saan ay hindi ito matitibag na kahit na sino man. Sunod? Nakakahulugan nito na kapag hindi nagsisinungaling ang bawat isa, wala ang mangyayaring hindi pagkakaunawaan o
minsan ito man ay labang sa ating damdamin na minsan ay naroon tayo sa isang sitwasyon na kailangan nating magsabi na katotohanan kahit pa ito ay hindi natin ito sa ayon sa ating sarili. Sahin? Ilan sa mga katotohanan dapat mong sabihin ay ang pag-amin sa pagkuha ng pag-aari ng iba, pangungukya sa oras ng pagsusulit, at pagsisinungaling sa miyembro ng pamilya o sa iba. Narito. Pagkuha ng pag-aari ng iba. Ito ay isang uri ng pagsisinungaling na kung saan ay dapat natin sabihin kung meron tayong kita na kumuha ng pag-aari ng iba, sabihin natin ang katotohanan. Halimbawa na lamang, basahin. Napulot mo ang wallet ng kaklase mong si Carlo. Walang nakakita na napulot mo ito. Ano ang gagawin mo? Kung ikaw yung lover, ano ang iyong gagawin? Very good. So, isa sa uli ni lover ang napulot niya na wallet. Nakaklase niyang si Carlo. Yun ba ay nagpapakita ng katapatan? Opo. Bakit? Dahil isa sa Mahusay at magaling. Pangalawang halimbawa. hindi mo alam ang sagot sa mahirap na tanong. Tinusok ka ng kaklase ng kapiyahin na ang sagot niya. Ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin mo, Harold, kapag ang kaklase mo hindi mo alam ang sagot sa iyong exam at ang kaklase mo ay gusto niyang kopyahin ang kanyang sagot? Hindi ka mamumupya. Ito ay isang halimbawa ng pagsasabi ng katotohanan. Pangatlong halimbawa. Nabasag mo ang flower vase sa bahay, pero naisip mong isisi ito sa kapatid mong mas bata. Ano ang gagawin mo? Yes, friends, ano ang gagawin mo kung nakita mong nabasag mo ang flower vase sa bahay? Bakit naman? Masama at hindi tama. At yun nga, ito ang mga halimbawa ng mga bagay na dapat natin sabihin sa pagsasabi ng katotohanan. Una, dapat kung yun na makita na kumukuha ng pag-aari ng iba, dapat mo itong sumbong o sabi sa isang malumanay na paraan at pribadong pagkakasabi sa pagsasabihan. At pangungukya sa oras ng pagsusulit. Pangungukya sa oras ng pagsusulit kung kayo naman ay nagiging saksi sa inyong kaklase na sila ay mangungukya, maaari nyo itong sabihin sa inyong guro. At pagsisinungaling sa miyembro ng pamilya o sa iba. At alam naman natin na ang pagsisinungaling talaga ay isang masamang gawain. At bago natin tapusin na talakayan ito, sana ay maging matapat kayong lahat. Okay. Nagkabuhan sa ating sinaki ngayon lesson ngayong umaga o aralin. So, meron akong tulungan. Ang pipili ako kung kita ng isang punto na ito. Okay. Pagbilang tayo ng 10 mula dito sa tumadon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, grade 6. So, pag-ibas na tanong bunang tanong. Bakit mahalagang magsabi ng totoo kahit na ito ay mahirap o nakakalimutan? So, bakit? Dahil ito po ang tamang way dapat gawin. Okay, tama. So, sa pangalawa naman, ano ang maaaring mangyari kung pinili natin magsinungaling o magkopya? Okay, simula dyan, magbilang. 2. Okay, ano Marie? Kapag pinipili natin magsinungaling o magkopya, maaaring makasakit tayo ng iba. Kapag pinili natin magsinungaling, maaaring makasakit tayo ng iba at hindi sila nagpapakasakit. Okay, tama, ano Marie? So, bigyan natin sila na may mga palangkap.
tanong? Mabilang ng tatlo. Isa. Okay, Harold. Pangatlong tanong? Tama, Harold. At dahil naiintindihan nyo ang ating klase ngayong umaga, tayo ay dadato na sa ating pagkakagawain. So, pakibasa sa panuto. Sa kayong mga mag-aaral, ang bawat pangkat ay may nakalalagang magkakaibang gawain. Kailangan nila matapos ang kanilang gawain sa loob ng 12 minuto. Bigyan kayo ng magkakaibang panuto. Okay, sa loob ng 20 minuto. 12 minuto ay kailangan nyo tapusin ang nakasalagang gawain para sa inyo. So, ating sinapat. So, sa pagkat. So, sa pangkat-una, ito yung gagawin. So, pangkat-pangalawa, pangkat-tatlo, at pangkat-apat. Okay, sa pangkat-una, maaari po bang basahin yung panuto? Ang pangkat ay tubuhin sa larawan kung paano pinakita niya na ang katapatan. Okay, kayo ay bubuwi. Sa pangkat-pangalawa naman, Gagawa ang pangkat ng isang malikhaing sa gawitain na mag-iikayat sa mga mag-aaral na maging tapat kahit sa oras ng pagsusunod. Presenta sa harap ninyo. okay, sa lawikain. Sa pangatlong pangkat, Sulat ang pangkat ng isang tula, 2 saklong na may gitnang tugon. Kung bakit mahalaga ang pagiging tapat, representa sa harap ng klase ang nagawa. pangkat-apat, Gagawa sa hanggang 2 minutong video kung saan nagpapakita ng inyong paglilay sa paksyang kaya ako naging tapat. Mag-isip ng isang tunay na karanasan kung saan kayo ay naging tapat kahit mahirap ito gawin. Presenta sa harap ng klase ang nagawa. okay, so ang inyong gawin, sa pangkat-una ay bubuwit kayo. Sa pangkat-pangalawa, kayo ay gagawa ng malikhaing sa lawikain. Sa pangatlo naman ay tula. At sa pang-apat ay video vlog. So, maliwanag ba ang panuto? Yan ba? Oo. Pangkat-una, ano yung gagawin? Pagbuhit. Pangalawa? Gumawa ng meeting sa mga Pangatlo? gumawa ng tula. Sa pangkat-apat? Gumawa ng video vlog. Okay, maaari na rin yung magsimula. Tandaan, dapat kayong magtulungan sa inyong mga kaklase. Pakilinis ka naman pala. Okay. Napapansin ko na magagaling pala kayong gumuhit. Tandaan na pagkatapos niyan ay inyo yung ipresenta sa harap. At magbigay ng konting paliwanag. Ano ang nangangailangan akong kulay? Meron ako dito extra. Ikaw? Yan? Oo. Tapos na ba lahat?
na? Okay, nauna ang group 4. Okay, pili na kayo magsisinta. Narito po ang video vlog. Ang vlog ay tungkol sa pagiging dapat namin noong kami ay nakatulog ng pera at anong sinauli sa may-ari. Okay, magaling bigyan natin sila ng 10 palakpak. Alam mo pag ito na pangkat, marin na lang isinta. Narito po ang aming vlog. Ikaw ay dapat kung ikaw ay dapat. Ang tula namin ay tugma. Tapat at tapat. Ito ay tugma. Hindi ka magiging dapat, hindi ka magiging dapat, hindi ka magiging dapat. Okay, magaling. Bigyan natin ng 10 palakpak. Para naman din sa mga pangkat, marin na isinta. Pananatiling magsabi ng katotohanan, hindi ikaw ay magpaparusahan. Ito ay isang mahihain sa kabilaan, nakatungkol sa isang batang nakakita ng kuligo, ngunit hindi na ito susunod. Kasi mas masamang magsinungaling. Okay, magaling. Bigyan natin ng 5 palakpak, 10 palakpak. Sa pamunang pangkat, marin na isinta. Ang aking solusyon ay habang naglalakad sa silid-aralan ng pulot ni Ana ang isang mamahaling ballpen ng kanyang kaklase. Walang ibang nakakita. Gusto niya itong itago pero naalala niya sinabi ng guro tungkol sa pagiging dapat. Okay, ang galing niya din. So, ngayon, dadako na tayo sa individual na gawain. So, ang inyong gagawin ay, ano yung gagawin? Pagkawalan sa kalupang nakalagay ng ID. Ang pagkakaroon namin ng paper, dakalis, crayons, at iba pa. Ito ay magsisilbing paalala ng sariling pangako na pagiging tapat sa pamilya, paalala sa mga kaibigan. Isumite ito pagkatapos ng kaming 2 minuto. Pakibasa ng mga nilalaman ng card. Pangalan, pagkakaroon, pangako, tamang sulat, pesa, kwema, at kolusyon. Sana ang inyong gagawin? Gumawa ng katapatan ng card na mayroong sulat na 3 at 5 pulgada. So, ang mga nilalaman, ano ang mga nilalaman dapat? Pangalan, kaitang asenton, pangako, tamang sulat, pesa, kwema, at kolusyon. Okay, maaari nyo nang kunin ang inyong mga coloring materials na sinabi ko kahapon. Okay? At bibigyan ko kayo nito para kayo ay makapagputol na at makapagsimula. Ito ay individual na gawain at maaari na kayo magsimula. So, kailan ito? Wala kayo? Tandaan na 12 minuto ang nakalahan na oras sa paggawa ng panunumpa ng tapatan card.
Malapit na ba? Malapit na? Hindi pa po, sir. Magpatuloy. At natapos na ang oras, maaari nyo na isangiti ang inyong mga gawain. Na? At pipili ako ng isang estudyante na magrepresenta sa akin. So, ang napili ko ay si Angel. Maaari mo ba dito sa harap? Ako po ay si Angel Siso, paikalima at nangangako po akong hindi. Ako magsusunod sa lahat ng oras at kakitaan. Okay, dalawang natin si Angel dahil sa alis sa mga grupa na hindi siya magpapalagay sa lahat ng oras at panahon. Naway na ang inyong mga sinulat sa ating katapatan card ay kailangan natin itong i-embody. Means na gagawin natin ito hindi lang sa salita. Liwanag ba? Oo. So, dahil dyan, meron tayo ng aralin. Basahin ang palugdo sa tingkat ng aralin. Sulat ng isang maiging talata sa mga mayroong makakapagpusa na nagsisimula sa malagaang katapatan sa mayway ng mga pangalan dahil honesty the best policy. Sulat ito sa kalahating biraso ng papel at sa simpleng bakas. Ano nga inyong gagawin? Sulat ng maiging talata. Ano ang nagsisimula sa inyong talata? Mahalaga katawan sa buhay ng isang mag-aaral ng kailihan. Bakit ito isusulat? Sa kalahating biraso ng papel. At Isumipili mo pa. maliwanag ba ang inyong pagkakaralin? Oo. Dahil dyan, maaari ba ang tumayong lahat? Then, maaari mo ba muna ng mga kalangin? Dahil tayo sa kanilang dahil sa Amen. So, parang